Hindi siya nakikinig pang may TV. Gusto niya lumabas. Parang naiingayan ba. Pag wala kaming TV, ang hawak lagi niyan, papel, ballpen, mga libro. Malilibang siya yung mga laruan na ano niya. Malilibang siya. Hindi siya tumatakbo. Ngayon, naglagay na ng bandera sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawa. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa nawawalang anak. Gusto ko malaman nila dito sa Mabuhay Homes na wala yung anak ko kasi kilala nga nila na madalas mawala. Ngayon lang talagang matagal na kaya naglagay ako ng ganito para alam nila, sabi ko sa kanila hanggat hindi makita si Abom, nandyan lang yan, ilalagay ko. Natatagan ko lang sarili kasi may dalawa pa akong anak. Inaano ko lang talaga yung sarili ko. Lagi lang ako nagdasal. Pagdating namin sa aming destinasyon, bumungad ang tanawing mahigit 1 buwang hinintay ng mag-asawa. Ayan na. Maaga kong pumasok sa trabaho ang 50 anyos na si Mang Teodoro, isang empleyado ng gobyerno. Sa humigit kumulang 2 dekada niya sa serbisyo, sinisiguro raw niyang sulit ang bawat sentimong kanyang tinatanggap. Kailangan kasi ang presensya natin sa opisina upang mapagsilbihan din natin ang taong bayan. Dahil sila rin ang nagpapasweldo sa atin. Mahalaga raw ang bawat oras niya sa opisina, lalo na sa uri ng trabaho nila dito sa Action Center ng Department of Transportation and Communication o DOTC. Bali, ang ginagawa namin, nag-receive kami ng mga text messages sa mga nagrereklamo sa mga sectoral agency ng DOTC. Minsan po yung mga overloading, overcharging, contractual basis, sa mga taxi, sa mga lahat ng sasakyan. Maging ang mga kasama ni Mang Teodoro, saksi kung gaano siya kasigasig sa kanyang tungkulin. Isa ko siyang mabuting empleyado, mabuting kasamahan sa trabaho. Ano niyo po nasabi? Masipag ko yan eh. Kahit na hindi na niya duty pag walang taong hotline, siya pong nag-a-assist. Number 1 siya kasi educator nga siya eh. Walang palya ang paglilingkod niya sa bayan, pero aminado rin siyang dahil dito, may mga bagay rin siyang napapabayaan. Patunay nito ang isang mensahe na natanggap niya nito lamang May 7. Nawawala ang bunso sa 3 niyang anak, si Cesar, 9 years old, may autism. Sinabi sa akin ng asawa ko, tumawag sa opisina, sinabi niya nawawala na pala yung si Cesar. Lumabas daw po dun sa bahay. Tapos hindi nila namalayan, nakalayo na pala. Maraming beses na raw nawala si Cesar at dahil sa kapansanan nito, madalas daw itong tumatakas. Pero ngayon, ang pagkakabili nila ng TV ang nakikitang dahilan ng misis ni Mang Teodoro na si Vilma kung bakit tumakas ang anak. Hindi siya nakikinig pang may TV. Gusto niya lumabas. Parang naiingayan ba. Pag wala kaming TV, ang hawak lagi niyan, papel, ballpen, mga libro. Malilibang siya yung mga laruan na ano niya. Malilibang siya. Hindi siya tumatakbo. Dahil dito, Kaya yun, binenta ko na ulit ng TV dahil parang pinakaparusa ko na parang napapabayaan eh. aminado si Mang Teodoro, malaki ang kanyang pagkukulang kaya nangyari ang lahat ng ito. Yung paninilbihan natin sa gobyerno ay hindi naman talaga parating sa gobyerno lang. Dapat minsan may mga nasa pamilya rin tayo, no? Kaya nga yun nga lang, ay masyadong special yun na wala sa akin eh. Una, masakit ang loob ko. Kaya hindi dapat mawala si Cesar. Kaya lang, wala akong nagawa. Nangyari na yun. Importante siya sa akin eh.
Ayaw ko siyang mawala. At maski si Vilma, sising-sisi rin. Namimiss ko yung paglalo naglalaba ako. Marunong yung siya laba. Inaano ko na madali siya turuan. Natatagan ko lang sarili kasi may dalawa pa akong anak. Inaano ko lang talaga yung sarili ko. Lagi lang ako nagdasal. Ngayon, naglagay na ng bandera sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawa. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa nawawalang anak. Gusto ko malaman nila dito sa Mabuhay Homes na wala yung anak ko kasi kilala nga nila na madalas mawala. Ngayon lang talagang matagal na kaya naglagay ako ng ganito para alam nila, sabi ko sa kanila hanggat hindi makita si Abom, nandyan lang yan, ilalagay ko. Hindi ko aalisin. Sa aming pakikipanayam kay Mang Teodoro, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon. Hindi raw nagsasalita si Cesar. Panay ngiti lang daw ang tugon nito sa bawat tanong. Kapansin-pansin din daw ang malalaking ngipin nito sa harapan. Agad na nagsaliksik ang aming programa sa posibleng kinaroroonan ni Cesar. At sa paglilibot-libot namin sa iba't ibang mga shelter, nalaman namin na may napulot na special child ang Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Sa tansya nila, 9 na taong gulang din daw ang bata. Sinadya namin ang bata at dito namin napansin na kamukha niya ang nawawalang anak ni Mang Teodoro. Ayon sa mga taga-RAC, natagpuan daw nila itong pag-alagala sa kalye. Bali, nung May 9, 2007, bali, nasama siya sa mga na-rescue bata na nag-stay sa kalsada. Sa halos 1 buwan ng bata sa loob ng shelter, wala raw silang nakuhang kahit na anong impormasyon tungkol sa pamilya nito. Kapag naman na tinanong mo na kung ano pangalan niya, wala siyang masabing pangalan eh. Bali, kung ano na lang, nilagay namin, boy, Boy na lang. Wala lang daw itong ibang ginawa, kundi ang ngumiti ng ngumiti. Ang hindi niya alam, magkakaroon na ngayon ng malalim na dahilan ang bawat ngiting guguhit sa kanyang mga labi. Dahil sa tumutugma ang mga deskripsyon ng batang ito at ni Cesar, sinundo namin sina Teodoro at Vilma para sila mismo ang kumumpirma. Mula sa bahay nila sa Binangonan, tumungo na kami sa RAC, Manila. Pagdating namin sa aming destinasyon, bumungad ang tanawing mahigit 1 buwang hinintay ng mag-asawa. Ayan na. Ayan ako. Nakanan. Payat ko na. Wala ka nakita. Si Mang Teodoro, tila napipi, hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang paborito niyang anak. Habang si Cesar, panay ngiti pa rin ang isinusukli sa yakap at haplos ng kanyang ina. May sugat. Karating ng Maynila. Ano sinakyan mo? Karating ka ng Maynila. Yung ate mo iyak na umalis ka. Hinahanap ko ng ate mo, tumakbo ka pa, bilis na takbo. Tayo ka galing. Sa pagtatagpong ito, isang leksyon raw ang kanilang natutunan. Sugat. Nilagyan ng mga pangalan, kanyang mga t-shirt. Saka bigyan din siya ng mga address Sugat. kung saan siya nakatira.
Kasi hindi nagsasalita eh. Talaga ako lang mabuti, hindi ko na siya eh. Ako na magpantay lang. Yung ganun tumakbo ko sa labang. Wala yung sabi ko sa'yo, huwag kang tatakbo. Basta takbo ka ng takbo na ko. Hindi mo alam ginagawa. Sabay bukol ka pa. Walang masama kung sumubsob sa trabaho, basta't hindi napapabayaan ang pamilya na siya naman talagang pinaglalaanan nito. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KNJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang